mapapahit po ang ibang tao. Kaya po walang may pagmamalaki na masasabi nila na wala silang kasalanan. Biblia po ang nagsasabi, hindi po ako. Then, at alam po natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi po sa Roma 6:23. Pero naniniwala po ba kayo na may iba't pang kasalanan, may iba't ibang uri ang nakamatayan na binabanggit sa Biblia? Ano ba yun? Sabi po sa Hebreo 9:27, doon po ay itinakda sa tao ang minsan ang mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Ito po ay tumutukoy sa pagkamatay ng tao physically. Then sabi rin po sa 1 Timoteo 6:5, bagamat sila'y buhay, yung mga buyos sa kalayawan, sila'y patay. Bagamat sila'y buhay, sila'y patay sa paningin ng Diyos kung sila ay buyos sa kalayawan. Then meron pang isang, yun po ay tumutukoy sa spiritual death. Then meron pa pong isang death na tinutukoy sa Biblia, sabi po ng Apokalipsis sa 20:12 hanggang 14, na yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, yung kanilang pangalan, yung ibubulit sa impyerno na siyang ikalawang kamatayan. So, ibig sabihin, may 3 pong klase ng kamatayan. At para po tayo maiwasan po natin ito, sabi po sa Juan, sa 10 at 26, sabi po dito ay, dapat hindi kayo nagsisampalataya. Ilan po ha? Wala ako. Wala yung voice. Sige. Mukhang maganda yan. Mamaya marami akong tatanong sa Malalim. Magaling. Ayun. Sabi po sa 10:26, ang sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Dito po may sinasabi na kapag ikaw naman pala sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi ka pala mamamatay. Bagamat may sinasabi tayo kanina na 3 klase ng kamatayan. Literally, may mamamatay sa tao. Pero dito po, hindi ka makakaranas ng kamatayan. Alin po yun? Paano po makakamit yun? Sabi po sa Efeso sa 2:8-9, sabi dito ay, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan nga ng mga gawa upang ang sino man ay may pagmapuri. Para pala ang tao ay magkaroon ng kaligtasan, unang-una dapat natin malaman na ang kaligtasan ay libre. Hindi ito natutumbasan ng pera o anumang gawa, kundi ito'y libreng ini-offer ng Diyos. So hindi mo ito kailangan pagtrabahuhan o pag-ipunan upang ikay magkamit ito. Ang kailangan mo lang, ang sabi sa talata, kailangan mong sumampalataya. Pagka ikay sumampalataya, nagkakaroon ka nai-entitle ka sa kaligtasan iyon. At pag binasa pa natin dire-diretso, sabi dito ay, ito hindi sa inyong sarili. Ito hindi sa inyong sarili. Bakit? Sapagkat ito yung regalo ng Diyos sa atin. Ito yung regalo ng Diyos. Kaya walang sino, masabi nga doon, pag itutuloy natin sa basa, sabi ito yung kaloob ng Diyos. Pag sinabing kaloob ng Diyos, ito yung regalo ng Diyos. So, pagka ang isa regalo, binibigay siya ng libre, walang bayad. And then sabi pa dito, hindi sa pamamagitan ng gawa. Kaya hindi kinakailangan dito ang pabaitan, hindi kinakailangan dito ang sinasabi natin patalinhan, kundi pagka ang isang tao ay sumampalataya, doon siya nagkakaroon ng kaligtasan dahil ito ay kaloob ng Diyos. At ang sabi pa rito, kaya ito'y hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay walang pagmamapuri. So hindi po pwede ipagmalaki ng isa na kaya ako'y maliligtas ay dahil sa akin, dahil ako'y magaling, dahil ako'y masipag. Sakit na. Kasi anong pananaw ko, bro? Pag gumagawa ka ng mabuti, na-appreciate ni Lord yun, kaya parang ang bigat yata na wala pala sa mga gawa ko yun. So maliwanag ang sabi ng talata na hindi sa pamamagitan ng gawa upang magkaroon ng kaligtasan. Ang kailangan mo lang ikay sasampalataya kanina sa Panginoong Jesucristo upang sa ganun
yung kaloob na bigay ng Diyos, yung kanyang regalo ay iyong makamtan. Ano yun? Yun nga yung kaligtasan. At kung sakaling ikaw ay may kaligtasan na yun, ano yung sinasabi na binasa natin kanina na hindi ka makakaranas ng kamatayan? Alin? Yung sinasabi kanina sa Apokalipsis sa 20, 12 hanggang 14 na hindi ka makakaranas ng second death, yung hindi ka malalagay doon sa apoy ng impyerno. So, sa tingin mo, kung halimbawa, tanungin ka uli ng Diyos, bakit kita papapasukin sa aking kaharian? So, ano ang pwede nating isagot? Sa nabanggit mo kanina, kasi dahil hindi pala pwede yung mga gawa, kailangan pala sumampalataya, no? Ayun, maniwala sa Kanya. Ganun ba yun? So, ang dapat din natin maalaman na ang pagsampalataya ay hindi lang paniniwala na may Diyos, kundi ang pagkilala sa nagawa ng Panginoong Hesukristo na tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Ano yun? Paano tinubos tayo sa kasalanan? Paano nyo nagawa yun? Sabi sa Hebreo, sabi doon ay ang pagkapako niya sa krus, yung pagkabuhos ng kanyang krus sa dugo sa Kalbaryo ay sapat na ikalilinis ng ating mga kasalanan. Sabi nga ating isa pang patunay dito na sa ganung paraan, ang kaligtasan ay maibigay sa atin hindi sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa, kundi sapat ang nagawa ng Panginoong Hesukristo upang tubusin tayo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi doon, kaya walang sino man ay dapat magmalaki sa kanyang sarili dahil ang kaligtasan ito ay libre, regalo. Ang gagawin mo lang, sasampalataya ka lang sa Panginoong Hesukristo upang sa ganun, ikaw ay papasukin sa langit. Paano sampalataya pala ito na paano kikilalanin, ganun? Hindi lang ito yung naniniwala ka na may Diyos, kundi ito ay kinikilala mo na ang nagawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na patatawarin ka sa iyong mga kasalanan na gawa o sasampalataya ka sa Kanya at sapat din ito na makapagliligtas sa iyo kung ikay tatalima sa Kanya at susunod sa Kanya. Okay. Ngayon, itatanong ko naman sa iyo, kung halimbawa sakali nga ikaw ay nakaharap at sabi mo ay ang pananampalataya lang ang dahilan upang papasukin, ikaw ba ay sumasampalataya na ang Panginoong Hesukristo ay ikaw ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan? So ito yung mabuting balita na ibinabalita ko sa iyo. Na sa ganung paraan, ikaw ay hindi makakaranas ng kamatayan. Ibig sabihin, hindi na ako mamamatay pag tinanggap ko siya? Mamamatay ka physically, pero ang iyong hindi ka makakaranas ng ikalawang kamatayan na tinutukoy sa Biblia na yun ay impyerno. Okay. Ibig sabihin mamamatay pa rin pala ako. Sapagkat, sabi nga sa Biblia, sapagkat itinakda sa tao ang mamatay ng minsan. Lahat tayo mamamatay. Okay. So, maliban na lang kung abutan tayo ng pagdagit ng Panginoon, yung tinatawag na rapture, so hindi na tayo makakaranas doon ng kamatayan. Subalit kung halimbawa dumating ang panahon na hindi pa nagra-rapture, lahat tayo mamamatay. Mukhang ang lawak niyan, bro. Ang pag-aaral sa Biblia ay interesting. So maganda siyang pag-aralan. Sana sa susunod na pagkakataon ay maimbitahan ka uli namin upang sa ganun ay mapag-aralan pa natin yung mga tanong mo upang sa ganun ay magkaroon ka ng malawak na pagkaunawa sa Biblia. So gusto ko lang malaman, ito bang mabuting balita ay it makes sense to you? Oo naman. Kasi una, natamaan mo ako dun sa mga mabubuting gawa ko, parang insulto sa akin yun titingnan ko muna, pero alamin ko yung mga ganyang mga turo mo. Pero sa ngayon, interesado ako na nagustuhan ko yung nais mo na iparating. Pwede ba kitang ipag-pray ngayong gabi? Pag-pray? Para saan ba yan? Gusto ko lang ma-bless ka sa trabaho mo, sa family mo. Sige, walang problema. Sige. Ipag-pray kita. Then, pag-pray ko po siya about sa Then, ikakat ko na. And then, okay lang ba bro na ipag-pray kung tao sa puso mo na ikaw ay sumasampalataya, ay sundan mo ako sa aking panalangin? Sige. Baka ano na yan baka sige. Sige, tapos mag-pray po na. Ikakat ko lang po. Okay. Usually po, ang sinusunod ko doon topic ay yung pong sa Ecclesiastes sa 12:1-3, yung po ay sa buhay ng tao na ang paglilingkod niya ay hindi na yung sa panahon ng matanda na o naka-bedridden na. Maganda yun. Yung po ang sinusunod ko. Stick tayo.
So, ibang technique na naman, no? Ibang tactic ng versus na. So,